Sobrang dami ng study dyan ng exercises nakakatulong sa longevity at para maging healthy ka overall. Kaya ko hinihikayat yung iba na magbuhat or mag-gym or mag-exercise sa bahay, calisthenics or mag-dumbbell ka or kahit anong form ng resistance training. Yun ay dahil ikaw din na magbe-benefit doon. Kasi ito tatandaan nyo, ang healthy diet at ang exercise, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung dalawang yan. Hindi mo pwedeng separate yan. Kasi ang nangyayari dito, napapansin niyo yung iba na taong kumakain naman ng masustansya, pero nagkasakit. Tapos malalaman natin na yung taong yun is hindi pala nag-exercise. Kahit anong form ng exercise, wala siyang ginagawa. So, ang puso niya is hindi ganun katibay, ang vital organs niya is hindi ganun katibay. So, mas lamang yung pareho ang ginagawa. Exercise at diet. Kuha, hindi rin pwedeng exercise lang, tas wala ka rin diet kung ano-ano na lang kinakain mo. Yung pala, ang taas na ng kolesterol mo. Nakikita niyo yung iba na may cancer. Yung ibang doktor, pinagdadumbbell nila yung mga pasyente nila. Napansin niyo yun? To, tatandaan nyo. Pag mas develop ang muscle ng isang tao, babae ka man o lalaki, mas malakas ang chance mong mabuhay kapag tinamaan ka ng cancer. Yung survivability chance na tinatawag. Kasi kung paubusan ang laban, mas maunang mamatay yung cancer kasi hindi yun ang unawaan ng iba eh. Ayaw daw nila maging maskulado. Hindi ka basta magiging ganun. Ang usapan lang dito is ma-develop mo yung muscle mo kahit hindi siya ganun kalaki. At least, metabolic active yung muscle mong yun. Or lagi mo siyang nagagamit. Kesa doon sa mga average na tao na talagang walang exercise or walang ginagawa. Kasi meron akong isang kasabihan na pinapaniwalaan. Ang katawan ng tao is ginawa para gumalaw. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng bicep, hindi ka bibigyan ng Diyos ng tricep, ng chest, nang walang kwenta yung mga yan. Binigyan ka niyan para gamitin mo. Kuha, yung mga ancestor natin dati, pag nangongolekta sila ng bato, magsisimula yan sa magaan. And then, pag magbubuo na sila ng bahay, pabigat na ng pabigat yung binubuhat nila, so kailangan ma-develop ang bicep. Kuha, matalino ang Diyos. Alam niya yan, alam niya. Ang buong pangangailangan mo is nasa iyo na. Nasa buong katawan mo na yan. Kailangan mo lang gawin is improve yun at huwag pabayaan. Yung mga ninuno natin, napatakan ng sanga, pwede na lang itulak yun gamit ang dibdib. May mga ganong senaryo na ang muscle is napapakinabangan talaga ng tao. Kasi to, hindi ko sinasabi na 100% ligtas ka na kapag ginawa mo pareho, diet at exercise. Pero sana nagegets nyo. Ang ibig ko lang sabihin dito is yung chances man lang na magkasakit ka is mapababa. Dahil wala nang ibang way. Wala na ibang way kundi yun lang. Kasi kung titingnan nyo yung statistic, kayo mismo ang ipag-check ko. Kaninong mga tao madalas tumatama yung mga matitinding sakit? Kanino madalas? Sedentary? Yung mga taong sobra-sobra kung magwalwal, yung mga talagang pabaya na sa katawan, wala nang ginawa kundi mag-inom, kahit wala namang okasyon is nagiinom kahit tanghaling tapat. At yung mga taong walang kontrol sa pagkain, yung talagang mukbang na ang ginagawa. So ako naman, sa case ko, hindi ko sinasabi na 100% sure na ligtas ako o hindi na ako magkakasakit. Hindi ako magigilty. Kasi at least, alam ko sa sarili ko na ginawa ko yung best ko. Kung sobrang busy mo ngayon, sa susunod, planuhin mo. Hindi mo kailangan ng sobrang tagal sa gym. Kung mag-i-inquire ka sa gym at nagbabalak ka, hindi mo kailangan ng sobrang tagal kahit 30 minutes na pag-exercise lang. Pasok na pasok yun, goods yun. Lagi magkasama yung dalawang yan. Diet at exercise. Wag na wag yung paghihiwalayin yung dalawang yan. So, yun lang muna sa video na to. May kipalo na lang ako. Maraming salamat. Subscribe and follow Cloud's Fitness for more fitness content.